Bago ako magsimula, gusto ko lang itanong, ilang taong ka na ba natatakot? Ilang taong ka na nagpaparaya sa pangarap mo dahil sa takot? Ako rin una, pero may araw talaga na kahit hindi mo alam kung paano, pipiliin mong sumugal. Ito ang kwento ko kung paano ko nilabanan yung takot at pinaniwalaan ko sa sarili ko na hindi pa huli ang lahat. Na tipong naisip ko, hindi ako matatakot pumusta para sa buhay ko. Na alam kong may resultang maganda para sa buhay ko, para sa pamilya ko. Noong una, takot na takot akong sumubok. Ilan na kasi ang anak ko noon? 3. At yung bunso ko, kakapanganak pa lang ng misis ko. Isang pagkakamali lang, gutom kaming lahat. Kaya kumapit ako sa pagtatrabaho bilang electrician. Masipag ako, matinuri naman akong empleyado. Pero araw-araw, may bumubulong sa isip ko, hanggang dito na lang ba ako? Kaya minsan may nakausap ako, mga taong may narating na rin sa buhay. Hindi sila nagyayabang, pero may sinasabi silang tumatak. Noong una pag naririnig ko sila, naiinis ako, nayayabangan ako. Ewan ko ba bakit ganun yung nararamdaman ko. Pero minsan kung pinakinggan yung sinasabi nila, pilit kong inunawa, hindi pala sila nagyayabang. At dun ko napakinggan sa sinabi nila na tumatak talaga sa isip ko. At ang sabi nila, kung gusto mong mabuhay na hindi nagdudusa, kailangan mo sumugal kahit masakit. Kaya napaisip ako nung mga panahon na yun. Ang hirap magdesisyon. Gusto mong lumaban pero may pamilya ka nakasalalay. Pero dumating yung araw, wala naman sa kaplano-plano. Bigla ko nalang sinabi sa misis ko, ayoko na magtrabaho. Ayoko na sa trabaho. Gusto ko magnegosyo. Hindi ako sigurado kung matapang ako o sobrang desperado na talaga ako. Basta ang alam ko, ayoko mamatay na ganito pa rin ang buhay ko. Kaya inumpisahan ko kagad. Nag-isip pero ura-urada. Ginawa ko kagad ang dapat gawin. Grabe, ang hirap ng unang buwan. Puyat, pagod at lugi ang mga naranasan ko. May mga araw pa nga na nabubulukan ako ng paninda eh. Ayun, tinatapon ko. Hinuhukay ko sa likod ng bahay namin na parang halaman. Tinatanim ko yung nabulok na paninda. May mga araw din na may amoy na yung tinda ko. Kahit nakakaya, binibenta ko kasi wala na talaga akong choice. Bawat gabi, ako yung naglalagay ng paninda. Ako yung nagluluto. Lahat ng sakripisyo na sa akin ng mga panahon na yun. Ako yung nag-aayos ng card. Basta ako lahat. Sabi nila, pag negosyante ka, boss ka na. Pero sa totoo lang, noong mga panahong yun, pakiramdam ko alipin pa rin ako. Pero ng sarili kong pangarap. Isang araw nagulat na lang ako. May bumalik na customer. Tapos may nagsasabing, masarap to ah. Masarap yung luto mo. Masarap yung marinate mo. Masarap yung paninda mo. Parang sinaksak ng pag-asa yung puso ko. Dahan-dahan, hindi man lang biglaan, gumaan na, may nabenta, may kita, may ngiti sa mukha ng misis ko. Samantalang nung unay parang gusto namin maghiwalay. Dahil sa mga nararanasan naming hirap. Hindi kasi kami komportable sa ganong sitwasyon eh. Yung parehas kami nahihirapan. Yung halos wala na kaming pera para ipangkain namin. Tanging pangarap na lang yung sinasandalan ko para magsumikap. Kaya yung dating panindang nabubulok, nauubos na ngayon. Yung dating nililibing ko sa likod ng bahay, ngayon may nagpapareserve pa. Diba ang sarap? Diba ang saya? Imaginein mo kung hindi ako sumugal, baka nasa construction pa rin ako. Baka wala ako sa tabi ng mga anak ko habang lumalaki sila. Baka patay na yung pangarap. Kahit hindi pa ako successful, sa paningin ng iba, sa sarili ko, ibang-iba na talaga ang buhay ko. Kaya ngayon tanong ko sa sarili ko to, bakit kailangan sumugal? At huwag mawalan ng pag-asa. Kasi hindi mabibili ang kapayapaan sa buhay. Hindi mabibili ang oras para sa pamilya. Hindi mabibili ang tuwang nadarama mo kapag makikita mo may pagbabago sa buhay mo dahil sa sarili mong diskarte. Kung hindi mo sisimulan, wala talaga mangyayari. Pero pag sinimulan mo, kahit gaano kahirap, ay tiyak may pag-asa. Kasi naniniwala ko na bawat tao ay may galing. May mga kanya-kanyang diskarte. Minsan lang natatapakan ng takot, ng duda, ng sabi-sabi ng ibang tao. Pero kapag pinili mong tumaya sa sarili mo, kahit wala kang kasiguraduhan, masusurpreso ka sa lakas ng meron ka pala. Hindi pa huli ang lahat. Kahit ilang taong ka na, kahit ilang beses ka na nabigo, ang malaga, hindi ka susuko. Dahil ang buhay, hindi sinusukuan, nilalabanan. Kung may natutunan ka sa kwento ko, dalawa lang hinihiling ko. Una, huwag kang matakot sumugal. At pangalawa, huwag mong hayaan dumaan ang buhay mo na hindi mo subukang lumaban para sa sarili mong pangarap. So ako nga pala si Kim. At ito ang kwento ng isang taong minsang takot. Pero ngayon, mas piniling sumugal sa buhay kasi totoo, hindi pa uli ang lahat. Maraming salamat sa panonood ng video.